Pag-uusapan natin sa videong ito ang 10 habits na hindi mo dapat gawin simula ngayon. Kung ano ang ating ginagawa araw-araw, yan din ang magbubunga sa hinaharap. Yan ang rason kung bakit napaka-powerful ng ating habits. Yan din ang rason kung bakit kailangan nating baguhin ang ating habit. Ito na ang 10 toxic habits na kailangan mong tanggalin sa buhay mo. Pero bago po natin pag-usapan yan, gusto ko munang mag-shoutout sa mga aktibong viewers natin. Shoutout kay Alfie Gudoy. Shoutout din kay Lightworker. At shoutout din kay Mylene Vlogs. Maraming salamat sa inyong panonood. Balik na po tayo sa topic natin. Number 1. Sobrang pag-aalala. Normal lang naman mag-alala. Pero kung palagi na lang, kahit sa maliliit na bagay, hindi na yan normal. Siguro naging habit mo na yan. Pero napakadaling sabihin na tanggalin ito. Di ba? Pero mahirap kontrolin ang ating sarili. Palagi tayong nag-aalala sa iba't ibang bagay. Ito ang isa sa mga nagpapahina sa atin. Kapag nag-aalala ka na, sasabay din ng anxiety. Kaya mas lalo kang manghihina. Napaka-toxic ng habit na ito. Pero hindi ko naman sinasabi na totally mawawala ang pag-aalala. Kasi ang pag-aalala ay naka-encode na sa DNA natin. Ang sabi ko lang ay yung sumobra na ang hindi pwede. Ang kaibahan lang natin ngayon at sa mga tao noong unang panahon, noon nababahala sila, baka may sumugod sa kanilang kaharian. Ngayon, ang dami na. Nababahala tayo sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating kalusugan, kung paano kumita ng pera. At ang dami pang ikinababahala natin. Para bang ang pag-aalala ay walang katapusan. Pati nga sa ulam ay nag-aalala tayo. Hindi natin alam kung ano ang uulamin natin mamaya. Di ba? Gusto ko lang na i-apply mo ito sa iyong buhay. Ihiwalay mo ang mahalaga at hindi mahalagang bagay. Doon ka lang mag-focus sa mahalaga. Hindi mo na kailangan mag-overthink. Kung may mga problema na kailangan ng aksyon, aksyonan mo kaagad para hindi na magpatong-patong ang alalahanin. Remember that your perception drives your worries. You are the only one who can assign meaning to things. So if you assign worry to a lot of things, try to practice reframing it to something more productive. Isipin mo ang mga bagay na ikinababahala mo. May maiisip ka bang ibang paraan tungkol sa sitwasyon mo? Halimbawa, nag-aalala ka dahil wala kang pambayad sa mga bills mo. Isipin mo kung ano ba ang pwedeng mangyari. Papatayin ka ba? Hindi naman, di ba? Mawawala lang ang mga bagay sa'yo kung wala kang pambayad. Ang punto ko lang naman ay kumalma ka. Kasi ang solusyon ay makikita mo kung walang nakabarang pagkabahala sa isip mo. Worry and fear are all valid human emotions. Pero kung sumobra na, ikaw ang magdurusa. Number 2, nagpapakontrol ka sa nakaraan mo. Ang nakaraan natin ay minsan kalaban natin kung palagi nating iniisip. Tayong lahat naman ay nakakaranas na ng matinding sitwasyon. Yung sitwasyon na kinamumuhian natin. Some of us have even experienced trauma from these events. Many of us get stuck in the past because of our need for certainty. Kailangan nating makaramdam ng katiyakan upang maiwasan natin ang sakit at upang maging komportable ang ating pamumuhay. Dapat mong alamin kung ano ba talaga ang pumipigil sa'yo. Ano ba ang nasa nakaraan na hindi mo mabitawan? Isipin mo rin kung bakit kailangan mong mag-move on. What exactly are you holding on to? Iniisip mo pa rin ba ang ex mo? May galit ka pa ba sa kaibigan mo? Kung alam mo kung ano ang pumipigil sa'yo, mas madali mong mabitawan ang sitwasyong yon. This is one of the most important parts of the process because it will help you stay committed to letting go of the past. Hinding-hindi mo masasalubong ng maayos ang kinabukasan mo kung nakatali ka pa sa nakaraan mo. If you don't take the time to examine and change your habits, life starts to happen to you instead of for you. Kahit napakatalino mong tao, kahit madiskarte ka, kung ang laman ng isipan mo ay tungkol sa nakaraan lang, talo ka na kaagad. Turuan mo ang iyong sarili na tumungtong sa kasalukuyan. Remember, the present is the only time that matters. The future only exists in your imagination. It isn't real. The past only exists in your memory. And memories can be tainted with falsehoods. The only thing that is real is what is happening right now.
Number 3, ayaw mong magbago. Isa ito sa mga nagpapahina sa'yo. Bakit? Nakakasawa ang pabalik-balik na routine. Ayaw mo ng pagbabago. Ayaw mong umunlad. Ang daming magagandang payo ng iba't ibang mga life coach na hindi mo sinusunod. Alam mo ba kung bakit? Kasi takot ka. Bakit takot ka na maging iba? Takot ka bang magbago ng routine? Takot ka ba na baka hindi ka komportable sa bago mong gagawin? Change scares people. Individuals tend to find security in traditional approaches to life and situations. May 3 rason kung bakit ayaw nating magbago. Kung bakit ayaw nating umalis sa nakasanayan nating buhay. Number 1 reason is takot tayo sa maaaring mangyari. Number 2 reason is takot tayong mawalan. Iniisip mo kasi kung paano kung hindi mag-work ang bago mong ginagawa. Number 3 reason is mahirap magbago. Kasi umabot pa ng ilang buwan o taon bago mo makita na may nagbago na. Ito ang dahilan kung bakit umaayaw ka. Dahil nasanay ka na sa buhay mo ngayon. Dapat alam mo ang iyong buong potensyal. May potensyal ka eh. Hindi mo lang nararamdaman kasi nakapokus ka lang sa nakasanayan mong buhay. Number 4, sobrang negatibo mo. Sobrang nakakapanghina ito, both mental and emotional. Always notice the good in your life. Write down 1 positive characteristic of yourself. Kaya ka naging negatibo ay dahil sa mga negatibong nakikita mo sa mundo. The longer and more frequently you get your fixes from negative sources, the longer you're gonna be negative about everything. Ang daming negatibong pangyayari sa mga balita. May giyera, may virus, ang dami pa. Halos lahat ng balita ay negatibo. Pati na sa social media, lalo na sa mga taong toxic. Ang daming source ng negativity. At lahat ng yun ay pupunta sa utak mo. But stop expecting things to go right or wrong. Just let them unfold. Kapag palagi mong iniisip na pangit ang magiging resulta sa mga ginagawa mo, o iniisip mo na baka mabibigo ka, pinapakain mo lang ng negatibo ang utak mo. Just let things unfold without any particular expectations. Let them happen. Let life happen. Number 5, palagi kang nagdadahilan. Manghihina ka sa buhay kung ganito ang estilo mo. Mas nakakapagod magdahilan kaysa sa umaksyon. Ginamit mo ang takot bilang dahilan mo. Tigilan mo na ang pagdadahilan. Panahon na ngayon para magbago. Sometimes we use excuses simply because we don't want to commit to something, or maybe because we are lazy and like to procrastinate instead of doing something. Each and every one of us has done it in every aspect of our lives. You need to understand that the more you use excuses, the harder it will be to get things done. Alam mo ba kung bakit palagi kang nagdadahilan? Kasi wala kang goal sa buhay o hindi sapat ang motibasyon mo. When you start doing something, you need to have a clear goal. That goal has to bring you some kind of satisfaction upon reaching it, thus motivating you to walk the path towards it. When you have the proper goals, make sure you find the proper motivation as well. Because without these two, you will be stuck with your excuses and you won't really achieve anything in your life. Number 6, sobrang seryoso mo. Yun bang sa sobrang seryoso mo, halos lahat may meaning sa'yo, kahit wala naman talaga. Taking things personally is emotionally draining. Huwag mong masyadong seryosohin kung ano man ang sinasabi ng ibang tao sa'yo. Kung may nasabi man sila, ipinapakita lang nila kung anong klase silang tao. It really is not anyone's business that people think of you. You should worry about what you think of yourself. Sa oras na wala ka ng pake sa sasabihin ng iba, makakaramdam ka ng kalayaan. Dapat kilalanin mo ng mabuti ang sarili mo. At dapat alam mo ang tunay mong halaga. Kung kilala mo ang sarili mo, hindi ka madaling maapektuhan. As I've said, it's not about you. It's almost always about them. Huwag mo silang patulan. Tinitira ka nila dahil nasa itaas ka na. Huwag kang bumaba sa kanilang level para lang makipagtalo sa kanila. Don't be part of that toxic problem. Take the high road and let it wash off of you. Number 7, wala ka sa tamang landas. Kung halos araw-araw parang wala kang gana,
Ibig sabihin na ang landas na tinatahak mo ay hindi mo gusto. Does life just happen to you? Or do you make life happen? Imaginein mo lang na umuwi ka na galing sa trabaho at tinanong kita kung kumusta ang buong araw mo. Isa lang ang maisasagot mo, nakakapagod. Para bang hindi mo naisip ang kulitan with friends during break time. Parang hindi ikaw ang nagkukontrol sa buhay mo. You need to stop and reflect. Magpahinga ka muna saglit para naman mapokus mo ang iyong atensyon. You can reflect on your life. Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay? Masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon? May resulta na ba sa ginagawa mo? Nakapokus ka ba sa goal mo? O naguguluhan ka na ngayon? Bakit ka naguguluhan? We are prisoners of our busy minds. Stopping for a while sets yourself free. Being mindful is not difficult. Remembering to be mindful is difficult. But when we remember to be mindful, we increase our happiness and energy. Number 8, kinimkim mo ang galit. Isa ito sa mga nakakapanghina sa atin. Bakit? Negatibong enerhiya ito na lumalamon sa buong utak mo. Ang gawin mo lang, alamin mo kung bakit ka galit. Ang dahilan ba ng galit mo ay makukontrol mo o hindi? O ang galit mo ba ay dahil sa taong hindi mo na makikita ulit? Gaya ng galit ka sa taong nakasalubong mo sa daan na hindi mo na makikita ulit. Importante kasing malaman kung bakit ka galit para madali mong maproseso ang iyong emosyon. Normal lang magalit, pero hindi normal ang magkimkim nito. Kung galit ka sa isang tao, hanggang doon na lang. Huwag mo nang dalhin pag-uwi sa bahay kasi wala naman ang tao yun sa bahay mo. Hindi mo naman siya nakikita, di ba? Para saan pa? Ikaw lang ang magdurusa sa sarili mong reaksyon. Kung nagkimkim ka ng galit, hindi lang lakas ang hihigupin nito. Pati ang emotional state mo ay magiging toxic na rin. Kahit medyo na-offend ka sa aksyon ng iba. Siyempre, natural lang naman yon. But my point is, try to take an empathic perspective rather than acting like a victim. Kontrolin mo ang galit mo bago ka lalamunin ito. You are the only person who is in control of your feelings. Number 9, negatibo ang nakapaligid sa'yo. Sobrang nakakapanghina kung napapalibutan ka ng negatibong mga tao. Negatibong environment. Humans have a strong need for safety and security and look for those attributes in their environment. We also look for physical comfort, such as an environment with the right temperature. In addition, we seek an environment that is psychologically comfortable. For example, environments that are familiar but offer the right amount of stimulus. Paano ka sasaya? Paano ka uunlad kung ang environment mo ay nakakapanghina? Hindi ko naman sinasabi na lumayas ka, lalo na kung wala kang malilipatan. Hayaan mo na napapalibutan ka ng negatibo, pero huwag mong hayaan na maapektuhan ka. Napakahirap nito, pero wala nang ibang choice kung wala ka ng ibang mapupuntahan. Be in the environment and yet live in your private space. Smile at the external negative forces and keep a positive mindset. Hindi mo makukontrol ang nasa labas, pero makukontrol mo ang nasa loob. Kapag kasi stay cool ka lang, stay positive ka lang, mapapansin din yan ng mga tao. At ang gagandahan pa nito, mahahawa sila sa pagkapositibo mo. Dapat ang pagkapositibo mo ang mananaig. Hindi dapat ikaw matalo sa pagkanegatibo nila. Number 10, unhealthy ang kinakain mo. May mga pagkain kasi na masarap, pero sisira ng iyong mental health. Masarap ang junk foods, di ba? Pero ang tanong, nakakatulong ba o nakakasira ng ating kalusugan? Nakakasira ng ating kalusugan, pati na sa utak natin. Healthy eating is essential for memory, mood, and focus. The brain uses more than 20% of our caloric needs. Hindi ako nagsabi niyan, ang mga neurologist. Ang mga pagkain ay literal na gasolina sa ating utak. Kung healthy ang kinakain natin, healthy din ang ating utak. Ang daming pagkain na nakakasama sa utak natin. Pagkain na may sobrang fats, sobrang sugar, sobrang asin, at preservatives na nakakapinsala ng ating katawan. Pakiusap, ingatan mo ang iyong utak. Your brain is kind of a big deal. As the control center of your body, it's in charge of keeping your heart beating
and lungs breathing and allowing you to move, to feel, and to think. That's why it's a good idea to keep your brain in peak working condition. Kung healthy ang kinakain mo, hindi dyan nagtatapos. Samahan mo rin ng sapat na pagtulog. Dahil sa sobrang busy na natin sa buhay, parang nakakalimutan na nating matulog. Sleep is absolutely essential to brain health, to your energy, and to your physical health. Ang totoong kayamanan ay hindi mabibili ng pera. Ito ay nasa sayo na, pero hindi mo lang napapansin. Nabubulag ka na kasi sa material na bagay sa mundong ito. At palagi mong iniisip na ito'y tunay na magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Pero nagkakamali ka lang pala. Makikita mo lang ang tunay na kayamanan kapag pinapahalagahan mo ang mahalagang bagay na nasa sayo. Ang mga bagay na tinutukoy ko ay ang makakapagbigay ng kaligayahan sa'yo. Ano ba ang mga ito? Ang pamilya mo, mga kaibigan mo, mga alaga mong hayop, mga aklat na binabasa mo, ang pag-alaga mo mismo sa sarili mo. Yan ang importanteng bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Ang mga bagay na yan ay hindi matutumbasan ng pera. Pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, na hindi mo ginagamitan ng pera. Heto na ang 15 bagay na makakapagbukas ng iyong isipan. Number 1, ang mga importanteng bagay ay walang presyo. Ang mga material na bagay ay importante rin naman, pero hindi pinaka-importante. Ang mga bagay na pinaka-importante sa buhay natin ay hindi mababayaran, hindi mabibili, walang katumbas. They're priceless. Sabi ko nga kanina, sila yung pamilya mo, mga kaibigan mo, mga alaga mong hayop, at ang pagkatuto mo sa isang bagay o kahit anong bagay na hindi mo mabibili. Mabibili ba ng pera ang pag-ibig? Hindi. Libre mo lang yung makukuha sa pamilya mo. Libre mo rin lang yung maibigay sa mga kaibigan mo. Kapag ito'y nababayaran, hindi ito tunay na pagmamahal. Number 2, magkahiwalay man kayo ng pamilya mo, nakadikit pa rin sila sa puso mo. Gaya ng sabi ko kanina, hindi mababayaran ang tunay na pagmamahal. Kahit gaano man kayo kalayo ng pamilya mo o mga kaibigan mo, mananatili pa rin sila sa puso mo. Nakatira sila sa puso mo ng libre. Kung totoo mo silang mahal, iparamdam mo sa kanila. Show them that you really care. Magkaiba pa rin ang pagpapadala ng pera at pagpapadala ng pagmamahal. Tell them how much you love them. Tawagan mo sila. Send something thoughtful. Tandaan mo to. Hindi dahil hindi kayo magkasama physically, ay nag-iisa ka na. Hindi ka nag-iisa, kaya't huwag kang malungkot. Know that your family is always willing to support you for free. Number 3, kung hindi maibibigay ng tao ang pagmamahal na gusto mo, mag-alaga ka ng hayop. Kahit anong hayop ang aalagaan mo, makakatulong sila sa pagpapagaan ng loob mo. Binakapan na ito ng siyensya. Pets know how to love humans. Kahit isang yakap lang sa alaga mo, talagang mawawala ang stress mo. They will show you genuine love, and things that you can buy or you already have can't make you completely happy. If you have a pet, you're already prosperous. But I'm not saying if you don't have one, you're unprosperous. You can still receive genuine love from your family and friends. Number 4, hindi ka mayaman kung ang kayamanan mo ay kayang bilhin ng pera. Lahat naman tayo ay pwedeng maging mayaman kung pagsisikapan lang natin. Pero kaya ba ng lahat na magpakatotoo? Kaya ba ng lahat magmahal ng walang kapalit? Hindi lahat makakaya to. Kung bibili ka ng mamahaling kotse, ang kotse bang yan ay makakapaghilom ng sugat sa puso mo? Hindi, di ba? Pamilya mo lang ang makakasagip sa'yo. Sila ang tunay mong kayamanan. Kung matuto ka lang makontento, maiintindihan mo panigurado na wala na palang kulang sa buhay mo. Number 5, time is gold. Ang oras ay pera yan. Hindi pwedeng ang pera ay oras. Hindi mo yan pwedeng baliktarin. Time can make a lot of money, but money cannot make a lot of time. Did you get my point? Ito lang ang kulang ng karamihan. Ang iba'y nagsasayang ng oras. Please stop wasting your time. Because the time that you wasted is already wasted. Kung may oras ka, magagamit mo ito para itama ang pagkakamali mo. Magagamit mo ito para matuto ka. Number 6, ang lahat ng bagay ay maluluma. May mga taong bibili lang ng mga bagay
para may papakita rin sila sa ibang tao. This is a bad idea. Why? Because you're living not for yourself. You're living seeking approval from other people. And all of the material things you have will go out of fashion. Ang tunay na kayamanan ay hindi maluluma. Your family, friends, things that you've learned, God's words will never go out of fashion. Hindi sila maluluma. Hindi sila masisira. Hindi mo sila mapapalitan. Manatili silang ganyan kahit ano ka pa o sino ka pa. Sa halip na nakatuto ka lang sa mga bagong labas na mga bagay, bakit hindi mo muna pagtuunan ng pansin ang spiritual mong pangangailangan? How about your emotional needs? God will heal you. Things don't heal you. Your family can lift you up. Things don't. Your close friends can make you laugh. Things don't. Kaya't mag-focus ka lang sa mga positibong tao na nakapaligid sa'yo. Mag-focus ka rin sa tulong ng Diyos. Number 7, ang mga hayop ay hindi nang huhusga. Ibig sabihin, kung mapanghusga kang tao, anong klaseng animal ka? Alam ko ng iba sa inyo ay may alagang hayop. Hinuhusgahan ba nila ang pagkatao mo? Hinuhusgahan ba nila ang mga nakamit mo sa buhay? Kung anong sinusuot mo? Namimili ba sila ng magandang tagapag-alaga? Hindi. Sino ba ang mapanghusga? Ang mga toxic na tao na akala mo'y tunay mong kaibigan. Kaya't alagaan mo mabuti ang mga alaga mong hayop at hindi ka magsisisi. Number 8, mamuhay ka ng maayos. Halos lahat ay umiira lang sa mundo, pero hindi naman namumuhay ng maayos. Abalang-abala ka sa mga bagay na walang kwenta. Gusto mong magkaroon ng maraming pera, hanggang sa nakakalimutan mo na ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Oo, makakapagpasaya naman ang pera, pero pansamantala lamang. Before you reach your last breath, notice all the simplest things that make you happy. Uulitin ko nang mas maliwanagan ka pa. Mahalaga ang pera, pero hindi pinakamahalaga. Mahalaga pa rin ang mamuhay na puno ng pagmamahal. Number 9, ang maliit na bagay ay may malaking halaga. Alam mo ba kung ano ang maliit na bagay ang tinutukoy ko? Yan ang kabutihan at pagmamahal na ipinapakita mo sa ibang tao. Bakit maliit na bagay? Kasi yung bagay na yan ay madaling makalimutan ng tao. Ang kamalian lang kasi ang laging natatandaan. Kung marunong kang magmahal, pinagpala ka na. Libre lang naman ang magmahal, kaya't huwag ka nang humingi ng kapalit. Number 10, kapag nawala ang pamilya mo, malulugmok ka talaga. Kung mawawalan ka ng pera, magagawan mo pa ng paraan para kumita ka ulit. Kung pamilya naman ang mawawala sa'yo, paano ka na? Ganyan kalaki ang impact ng pag-ibig sa buhay natin. Number 11, mahalin mo ang iyong buhay at mamahalin ka nito pabalik. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang maliit na bagay ay may malaking halaga. Paano nga ba mahalin ang buhay? Live fully. Appreciate the clean air. Breathe. Meditate. Appreciate all the things you do have, even if it's small. Appreciate the beauty of God's perfect creation. These simple things are often taken for granted, when they are the things that matter the most. Enjoy life. Live in the present moment, and you will see how rich you are, because money cannot buy you fresh air. It's free. Number 12, mabuti pa mga hayop ay tunay na magmahal. Walang pake mga alaga nating hayop kung mahirap man tayo o mayaman. Gusto lang nila ang pag-aalaga mo. Kahit hindi ka man gaanong kagandahan, wala silang pake sa itsura mo. Gusto pa rin nila ang pagmamahal mo. Kamusta kaya mga tao? Ganyan ba tayo magmahal sa kapwa natin? Hindi ba tayo namimili ng taong mamahalin? Hindi ba tayo nanghuhusga sa kapwa natin? Hindi ba tayo tumitingin sa puso nila? Ang daming tao ngayon na namimili lang ng mayaman, ng magandang mukha. Ginanyan ba tayo ng Diyos? Number 13, gumawa ka ng mga bagay na maaalala ng mga tao. Yung mga bagay na talagang didikit sa ulo ng mga tao at mamimiss ka nila kahit wala ka na sa mundong ito. Make all people happy. Pagaanin mo ang kanilang buhay. Kung aalis ka na sa mundong ginagalawan mo, buhay ka pa rin sa isipan nila. Number 14, huwag mong baliwalain ang pamilya mo. Kasi sa huli, sa kanila ka pa rin babalik kapag may problema ka. Sila rin ang nagpapalaki sa'yo. Sana'y ikaw naman ang tutulong sa kanila. Pinalaki ka nila ng walang kondisyones. Sana'y gantihan mo rin ng kabutihan ang kabutihan ng mga magulang mo. Marami ng tao ngayon ang nakakalimot sa pinanggalingan nila.
Sana'y maisip mo rin ang pagsasakripisyo nila noong bata ka pa. Number 15, hindi ka nag-iisa. Kahit literal na mag-isa ka ngayon, hindi ka pa rin nag-iisa. Dahil alam mong may malalapitan ka. Kung hindi man tao, pwede ang Diyos. Kahit gaano kahirap ang buhay, kapag may tunay kang kaibigan, hindi ka talaga madaling tablan ng takot. At hindi ka na masyadong mag-aalala. Ang tunay na magkakaibigan ay hindi mabubuwag ng salapi. See, you reach him more than you think. Kung madadapa ka man sa iyong paglalakbay, tandaan mo, may malalapitan kang pamilya at kaibigan na nagmamahal sa iyo ng tunay. Material things couldn't talk. Actually, you are rich already. Isipin mo nga yung mga taong minahal mo at nagmahal sa iyo. Isipin mo nga yung mga alaga mong walang pake sa kung anong meron ka. Isipin mo nga yung mga bagay na natutunan mo sa iyong buhay. Ang mga bagay na yan, ang tunay mong kayamanan. Hindi yan kayang bilhin ng pera. Hindi yan matutumbasan